Simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Bumuo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isang independent commission upang imbestigahan ang mga anomalya sa flood control projects. Ang komisyong ito ay magsasagawa ng masusing pagsusuri sa mga proyekto, tutukoy sa mga irregularidad at magre-rekomenda ng mga hakbang para sa pananagutan upang matiyak ang tiwala ng publiko sa paggastos para sa infrastruktura. Wala pang detalye kung sino-sino ang bubuo sa naturang independent commission. Samantala, itinalaga ng Pangulo si Secretary Vince Dizon bilang bagong kalihim ng Department of Public Works and Highways o DPWH kapalit ni Secretary Manuel Bonoan. Hataw Balita ngayon! Inilarawan naman ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino ang pagbibitiw sa pwesto ni Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan na isang cosmetic solution sa isang systematic na problema. Ayon sa kongresista, hindi nito mariresolba ang dekada ng korupsyon sa DPWH. Anya, ang kailangan ay ang lubos na pagbabago sa sistema na ugat ng anomalya. Samantala, naniniwala naman si House Assistant Minority Leader at Kabataan Party List Representative Rene Co. Hindi may babalik ang tiwala ng mamamayan sa pagpapalit lang ng pamunuan sa ahensya hanggat wala pa ring big fish official na kurakot na pangalanan, nakasuhan at napapakulong. Hataw Balita ngayon! Binabawi na ni Senator Fanpilo Ping Lacson ang motion nito na pag-adapt sa panukalang 2026 National Budget o ang National Expenditure Program. Ito'y dahil may nakita pala umanong mga items sa NEP na pare-pareho habang completed na proyekto pero pinupondohan pa rin na unang naghain ng Senado ng motion na i-adapt ang panukalang pondo na ehekutibo sa gitna ng mga issue ng insertions o biglaang pagdaragdag ng mga proyekto sa proposed national budget. Hataw Balita ngayon! Matapos pagtibayan ng Commission on Elections sa Comelec and BAG ang desisyon ng kanilang second division na kansilahin ang rehistro ng Duterte Youth Party Lists, pag-uusapan ng ANBAC ngayong darating na Miyerkules kung paano ang pagpili sa papalit sa tatlong pwesto na nakuha ng Duterte Youth sa Kamara. Ayon kay Chairman George Erwin Garcia, ito ang hakbang kung sakaling maging pinal na ang kanilang desisyon. Samantala, ayon naman sa Chairman ng Duterte Youth na si Ronald Cardema, maghahain sila ng petisyon sa Supreme Court ngayong araw para questionin ang desisyon ng Comelec. Kung sakasakaling maging pinal ang desisyon tungkol sa kanselasyon ng registration ng naturang party list, sino ang kinakailangang humalinhing pumalit doon sa tatlong seats na dapat ay nakuha ng naturang party list? Sino ang dapat na iproklama ng komisyon? At yan po ay kakailanganin namin, hindi lang yung aming law department, kundi yung supervisory group ng National Board of Canvassers. Hataw Balita ngayon! Sinusuhulan umano si Officer in Charge sa Ombudsman Dante Vargas para ibasura ang inihaing kaso ni Senator Amy Marcos. Ito ang inahayag ng presidential sister sa gitna ng nakabimbing kaso na inihain nito sa Ombudsman kaugnay ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Paliwanag ng Senadora, maraming nakapagsabi sa kanya na ang kasalukuyang OIC Ombudsman ay humaharap sa matinding pressure. Kabilang dito ang mga napakalaking halaga ng panunuhol mula sa makapangyarihang tao upang ibasura ang kontrobersyal na kasong inihain ni Senator Marcos. Magbibigay daan ng dismissal sa pagtatalaga umano ng isa sa kanila sa isang makapangyarihan at tinahangad na posisyon. Nananawagan ito sa opisyal na huwag magpasakop, dinggin ang konsensya at panindigan ang sinumpaang tungkulin sa opisina na ginawa para labanan ang korupsyon. Hataw Balita ngayon!
Pinag-iingat naman ng Department of Foreign Affairs ang mga Pilipinong nasa Jakarta, Indonesia mula sa mga nangyayaring demonstrasyon sa naturang bansa. Ito'y kasunod ng malawakang kilos protesta sa iba't ibang pangunahing lugar sa Indonesia dahil sa issue ng korupsyon at mataas na gastusin. Lalo itong tumindi matapos masawi ang isang motorcycle taxi driver na nabangga ng sasakyan ng pulis sa isang protesta sa Jakarta. Pinapayuhan ng DFA ang Filipino community sa Jakarta na manatili muna sa loob ng kanilang mga tahanan at magdoble ingat sa gitna ng patuloy na demonstrasyon laban sa gobyerno. Dagdag pa ng ahensya, kailangan mag-ingat at umiwas sa mga matataong lugar na maaaring magdulot ng panganib. Sa tala ng DFA, higit na 6,000 Pilipino ang kasalukuyang nasa Indonesia kung saan higit 1,700 sa mga ito ang nasa Jakarta. Hataw Balita ngayon. Nasa 4 na po mga suspect na lumabag sa iba't ibang cybercrime ang arestado ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group. Ito'y mula sa isang linggong operasyon ng PNP, ACG mula August 22 hanggang August 28. Sa datos na inilabas ng PNP, ACG, 34 sa mga ito ang nahuli sa entrapment operations, habang 6 naman na mga wanted persons ang na-track down sa iba't ibang mga anti-cybercrime efforts. Tiniyak naman ng PNP, ACG na makakonvict ang 8 suspect. Hataw Balita ngayon. Mayroon na lang hanggang katapusan ng Setyembre ang mga online seller para magparehistro sa e-commerce Philippine Trust Mark ayon sa Department of Trade and Industry o DTI. Ang selyo na ito ang nag-certify sa mga produktong ibinibenta online na nakapasa sa quality and safety checks. Ayon kay DTI Secretary Maria Cristina Roque, kapag may trust mark ang mga online sellers, mas makakampante ang mga bibili sa quality ng produkto. Layo ng hakbang na ito na tugunan ang mga reklamo ng ilan na nakakabili ng mga substandard na produkto sa e-commerce platforms. Hataw Balita ngayon. Inaasay tataas muli ang presyo ng mga produktong petrolyo ngayong linggo, bunsod sa issue ng supply nito. Batay sa anunsyo ng ilang oil industry players, maaaring sumirit ang presyo ng diesel sa 80 centavos hanggang pisong dagdag sa kada litro. Habang sa gasolina naman, maaaring madagdagan ng 40 centavos hanggang 60 centavos ang kada litro. Ang oil price hike ay epekto pa rin ng iba't ibang factor na nakakaapekto sa presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Ipinatutupad ng mga kumpanya ng langis ang pagbabago sa presyohan ng produktong petrolyo tuwing araw ng Martes. Magandang umaga sa iyo, Ani, at sa ating mga kasangbahay. Nanindigan si Chicago Mayor Brandon Johnson laban sa nais ni United States President Donald Trump na magpadala ng National Guards sa lungsod. Kaya't naglabas ito ng kautusan sa Chicago Police Department na sa kanya lamang sila susunod at hindi kay Trump o sa mga federal agent. Ito ang humahataw na balita ni Nico Chicano. Isang executive order ang nilagdaan ni Chicago Mayor Brandon Johnson kaugnay ng banta ni United States President Donald Trump na magpapadala ito ng National Guards at federal agents upang labanan ang mga krimen sa lungsod. Sa nasabing kautusan, tanging sa alkalde lamang susunod ang Chicago Police Department. Hindi rin pinapahintulutan ang mga ito na makiisa sa federal agents sa pagpapatrol, pag-aresto o sa immigration enforcement. Kailangan namang ipakita ng federal officers ang kanilang ID at badge numbers at hindi dapat nakatakip ang kanilang muka. Nakasaad din sa kautusan na kailangan in full uniform ang mga Chicago Police at maging ang mga undercover nito upang malinaw na makita kung sino ang in charge. Samantala, binatikos ng White House ang pag-issue ng naturang kautusan na sinasabing isang public stunt lang ito ni Mayor Johnson. Nico Chicano, humahataw sa balita. Ngayon,
Nagpanukala si Canadian Conservative leader Pierre Poilievre na amyendahan ang criminal code patungkol sa pagtatanggol ng mga Canadians sa laban sa mga home invaders. Ito ang humahataw na balita ni Sheila Reyes sa Live. Sheila, ano ang layunin ng pag-amyenda sa batas? Noel, layunin nitong mas palakasin pa ang legal na proteksyon para sa mga Canadians sa pagtatanggol ng kanilang tahanan sakaling mayroong mga intruder na magtatangka na masama sa kanila. Gayunpaman, sinabi ng mga eksperto, hindi na kailangan pang amyendahan ng batas dahil pabor na nga ito sa karapatan ng mga Canadians hinggil sa ganitong mga kaso. Inihain ni Canadian Conservative leader Pierre Poilievre ang mag-amyenda o pag-amyenda sa nasabing batas matapos na maaresto ang 44 anyos na lalaki sa Lindsay, Ontario. Dahil inatake umano nito ang isang intruder sa kanyang bahay. Ayon kay Poilievre, dapat na otomatikong ituring na reasonable o makatwiran ang paggamit ng puwersa laban sa sinumang iligal na pumasok sa isang tahanan at magdulot ito ng panganib sa mga nakatira doon. Ngunit giit ng mga eksperto, malinaw na nakapabor na ang umiiral na batas sa mga may-ari ng bahay. Sa ilalim ng Section 34 ng Criminal Code, hindi nagkakasala ang isang tao kung naniniwala siya na may makatwirang dahilan para ipagtanggol ang sarili at iba pa, basta't ang paggamit ng puwersa ay makatwiran sa sitwasyon. Para naman kay criminal defense lawyer na si Kim Schofield, mapanganib ang panukalang ito ni Poilievre dahil maaaring humantong sa maling paggamit ng karahasan. Nagbabala rin ang mga eksperto laban sa posibilidad na magaya sa Florida ang Canada, kung saan tumaas ang homicide matapos ipatupad ang Stand Your Ground law. Balik sa iyo, Noel. Alright, maraming salamat sa update, Sheila Reyes mula sa Toronto, Canada. Maglulunsad ng mapping survey ang Philippine Consulate sa Guangzhou, China para sa overseas Filipinos. Samantala, aarangkada ang Embassy on Wheels sa Jubail, Saudi Arabia. Ito ang humahataw na balita ni Lynn Perez. What's up, kabayan? Magkakaroon ng post-arrival seminar at financial literacy seminar para sa mga Filipino teachers sa Chicago Public Schools sa darating na taong 2024 at 2025. Gaganapin ito sa September 5 alas 4 ng hapon sa 2nd floor National Louis University, 122S Michigan Avenue, Chicago, Illinois. Sa mga interesadong dumalo, mag-register lamang sa tinyurl.com/PAO05SEP2025 o mag-email sa konsulado@chicagopcg.com. Samantala, isang mapping survey ang isasagawa ng Philippine Consulate sa Guangzhou, China para sa mga overseas Filipinos na naninirahan sa mga probinsya ng Guangdong, Guangxi, Hainan at Hunan. Layunin nitong makalap ng konsulado ang mga impormasyon ng mga kababayan natin sa kanilang jurisdiksyon upang mabigyan agad ng tulong sa panahon ng emergency. Sa mga nais mag-participate sa survey, scan lamang ang QR code na matatagpuan sa official Facebook page ng konsulado sa facebook.com/PH in Guangzhou. Nakatakda namang umarangkada ang Embassy on Wheels sa Jubail, Saudi Arabia mula September 12 hanggang 13 sa Coral Jubail Hotel. Ilan sa mga serbisyo ipagkakaloob sa ating mga kababayan ay ang passport services, notarials, authentication at civil registry. Payo rin sa ating mga kababayan na magdala ng cash bilang mode of payment. Para sa iba pang impormasyon, bumisita lamang sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Saudi Arabia sa facebook.com/PHLNKSA. Samantala, magbubukas naman ang Philippine Embassy sa Canada sa September 20, araw ng Sabado, mula alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon upang magbigay serbisyo sa ating mga kababayan. Kabilang sa mga serbisyong ipagkakaloob ay ang renewal at new passport application, notarial, civil registration at iba pa. Para sa listahan ng requirements, bumisita lamang sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Canada sa facebook.com/PH in Canada. Lynn Perez, sumahataw sa Balita Ngayon. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Edmonton, Alberta, Canada, ako po si Noel Poliarco. Magandang araw. Salamat, Noel Poliarco and Lynn Perez. Samantala, sa pagdiriwang ng Wish 1075 ng ika-11 anibersaryo, hindi lang isa, kundi
Dalawang amazing concert ang ibinigay nila nitong buwan ng Agosto. Ngunit, hindi lang musical performances ang tampok sa selebrasyon dahil kasama rin sa highlight ang acts of charity o pagbibigay tulong ng Wish 1075 sa ilang individual. Ito ang umahataw na balita ni Jed Neresina. Kasiyahan, dala ng musical performances mula sa mga fan-favorite OPM artists ang pumuno sa Eton Centuries Ground sa Quezon City last Friday. Ngunit hindi lang ang mga artist ang bumida, kundi maging ang mga individual na napiling maging benepisyaryo ng Wish 1075 sa pagdiriwang nito ng ika-11 anibersaryo. Kasabay ng selebrasyon ng nag-iisang FM radio station on wheels. Nakatanggap ang bawat isang beneficiary ng 100,000 piso pandagdag sa kanilang panggastos medikal. Isa si Regine, 27 taong gulang mula sa Ilocos Norte sa napiling benepisyaryo. Na-diagnose siya na mayroong chronic kidney disease stage 5 o malubhang sakit sa bato. 2024 nang sumailalim siya sa kidney transplant at ang asawa niya mismo ang nag-donate ng bato. Ngunit hindi pa rito natapos dahil kinakailangan niyang magpa-check up buwan-buwan sa Maynila. Kaya hindi biro ang laki ng gastos sa pamasahe pa lang, maging sa laboratory test at kanyang buwanang gamot. Unang-unang sa lahat, masaya ako dahil isa ako sa napili na beneficiary ng Wish 1075 dahil malaking tulong po ito sa aking anti-rejection medicine and sa monthly laboratories ko po. Kung wala po ang mga TL ko, hindi ko po alam kung saan namin pupulot itong mga malalaking amount na ito. Kasama rin sa mga naging benepisyaryo si Mateo, 3 taong gulang mula sa Bulacan na may acute myeloid leukemia o isang uri ng cancer sa dugo. Ayon sa kanyang ina na si Henry, umaabot sa 150,000 pesos ang kailangan ni Mateo sa chemotherapy pa lang. Bukod pa ang ibang test at gamot nito, kaya hirap ang pamilya na makaipon ng pera para sa gamutan. Dahil hindi na rin makapasok sa trabaho ang ama ni Mateo. Dala na rin ang pangangailangan na magsalitan sila ng kanyang misis sa pagbabantay kay Mateo sa ospital. Nag-iikot sila sa iba't ibang ahensya para makakuha ng guarantee letters. Ngunit hindi ito sapat dahil tuloy-tuloy ang kanilang gastusing medikal. Tulad nito, nakakatuwa kasi sa dami ng pwedeng makuhang mayroong mga nangangailangan. Eh, nasama pa yung pangalan ng anak ko. So, sobrang blessed na nabigyan kami ng ganito para pandagdag bayad sa hospital. Bukod kay Regine at baby Mateo, may 5 benepisyaryo pa ang nakatanggap ng tulong mula sa Wish 1075. Magkakaiba man ang kwento, ngunit lahat sila ay may malubhang karamdaman na kinakailangan ng malaking halaga para sa gamutan. Kaya't kahit anong halaga ng tulong ay malaking bagay na kanila na ring ipinagpapasalamat. 11 taon na ang lumipas, ngunit hindi rito natatapos ang lahat para sa Wish 1075. Magpapatuloy ang pagbibigay saya ng nag-iisang FM radio station on wheels mula sa pagsuporta sa mga OPM artists at kanilang mga awitin hanggang sa pagdiskubre ng mga bagong talento na nangangarap magkaroon ng platform upang makilala sa music industry. At hindi mawawala ang pagtulong at pagtugon ng Wish 1075 sa bawat hiling ng mga nangangailangan. Kaya wishers, keep on wishing! Jed Neresina, humahataw sa balita ngayon. Iligtas
ang 7 sakay, kabilang ang piloto ng Sky Pasada Airline o airplane na may tail number RP C1018. Makaraang mag-emergency landing sa gitna ng bakanting maisan sa Barangay District 1, Reyna Mercedes Isabela, pasado alas 11 ng umaga kahapon. Si Alan Manansala humahataw. Ligtas ang 7 sakay kabilang ang piloto matapos na mag-emergency landing ang isang eroplano ng Sky Pasada sa isang maisan sa Barangay District 1, Reyna Mercedes Isabela. Ayon sa Reyna Mercedes Police Station, nagkaroon umano ng mechanical malfunction ang nasabing eroplano kaya napilitan siyang mag-emergency landing sa maisan. Minabuti rin umano ng piloto na si Captain Alito Getalaga na isagawa ang emergency landing upang masiguro ang kaligtasan ng lahat ng pasahero. Sakay ng eroplano sina Dante Cabaldo, Florimia Cabaldo, Rogelio Lagula, Perfecta Jacinto, Oligario Cortez at Norberto Centino. Pawang mga residente ng Divilacan, Isabela. Ang eroplano ay nag-take off sa Cagayan City Airport patungo sana sa bayan ng Makunakon, Isabela. Kinumpirma ng mga otoridad na walang nasawi o nasaktan sa insidente. Patuloy pa rin iniimbestiga ng pulisya ang pangyayari. Alan Manansala, humahataw sa balita ngayon. Samantala, nakaranas po ng malawakang pagbaha ang ilang barangay sa isla ng Masbate, bunsod ng walang tigil na pagulan dala ng sama ng panahon sa Bicol Region. Si Jerry Galicia, humahataw live. Jerry, magandang umaga. Kumusta ang sitwasyon dyan sa Masbate? Baha pa rin ba ang ilang mga lugar? Yes, Ani, ngayong umaga nga ay tumila na nga itong naranasang malakas na pagbuhos ng ulan. Kagaya kahapon kung saan nga may nangyaring malawakang pagbaha dito sa Isla Masbate, busod nga ng sama ng panahon. Nakaranas sa malawakang pagbaha ang ilang barangay sa Isla ng Masbate dito sa Bicol Region. Buso na naranasan malakas at walang tigil na pag-ulat kahapon. Sa bayan ng Mandaon, binaha ang 3 barangay ng Maulingon, Poblasyon, Tumalaytay at Dayaw na tumagal ng halos 2 oras. Makita sa post sa social media ng mga kababayan natin sa Mandaon ang hanggang tuhod na baha na ngayon lamang naranasan sa barangay Poblasyon. Pinasok din ng tubig baha ang mga bahay ng mga residente. Hanggang baywang naman sa barangay Maulingon, makikita rin na habang nagluluto ang residente na pinasok na ang kanilang bahay. Sa barangay Tumalaytay, tinangay ng baha ang ilang bahay na gawa lamang sa light materials, habang iba naman nasira dahil sa lakas na buhos ng ulan at taas ng tubig. Inabot ng tubig ang mga kalsada sa barangay Dayaw dahilan upang hindi madaanan ng mga sasakyan. May ilang bahagi ng lugar na umabot pa sa hanggang leeg ang baha dahilan ng pangamba sa kaligtasan ng mga residente. Sa ngayon nga ay umupa na rin ang pagbaha doon sa ilang barangay doon sa bayan ng Mandaon na naranasan kahapon ng ilan natin mga kabayan dito sa Isla ng Masbate. Ani, yan ang balita. Balik sa iyo, Ani. Maraming salamat, Jerry Galicia, nag-uulat ng live mula dyan sa Masbate City. Hataw Balita ngayon. Samantala, walang physical classes ngayon sa Ginubatan Albay dahil sa low pressure area. Sa inilabas ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council Albay Public Safety and Emergency Management Office o PDRRMC APSEMO Advisory Number 2025-26. Suspendido ang face-to-face classes sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan sa naturang bayan. Inatasan na rin ng Council ang lahat ng paaralan na magpatupad ng alternative learning delivery modalities. Sa abiso, sinabi na maaaring maibalik sa normal ang pasok ng mga mag-aaral kapag bumuti na ang panahon sa Albay. Bukod sa Ginubatan, nagpatupad rin ng localized suspension of in-person classes sa Tabaco City, Bakakay, Malinaw, Malilipot at Uwas, Albay.
Alamin na muna natin mga kasambahay ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Lunes, September 1st, 2025. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau, Pag-asa. Magandang umaga mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito ng ating update sa magiging tayo ng panahon sa susunod na 24 oras. Para sa buwan ng September, ito yung ating mga inaasahang track ng mga posibleng bagyong mamuo or pumasok ng ating PAR. So for September, 2 hanggang 4 na bagyo or tropical cyclones ang ating inaasahan. So makikita natin dito sa image na ito yung mga usual track sa tinatahak ng bagyo for this month base sa ating climatology. Itong unang track ay isang recurving track. So posibleng mamuo yung bagyo na ito sa northeast or dito sa eastern boundary ng ating PAR. Patuloy itong gagalaw generally westward and then magre-recurve northward. So ang tinatawag natin or ang tawag natin para sa mga track ng bagyo na ito ay recurving. So mananatiling malayo yung mga bagyong ito sa ating bansa. At patungo yung track dito sa northern boundary ng ating PAR or northeastern boundary ng ating PAR towards sa area ng Japan. So yung mga bagyong ganito yung track, inaasahan natin na maliit yung chance na magkaroon ng direktang epekto sa ating bansa at less likely rin ito na palalakasin o paiiralin yung ating southwest monsoon o yung hanging habagat. Ito naman pangalawang track natin ay isa ring recurving track. So posibleng mamuo sa silangang boundary ng ating PAR. Gagalaw generally northwestward patungo naman sa northwestern boundary ng ating area o area of responsibility towards sa bahagi ng Taiwan. So recurving track rin ito, pero as compared sa unang track, yung track na ito mas mataas yung tsansa na magkaroon ito ng epekto sa ating habagat. So more likely ito na palalakasin yung ating southwest monsoon. So yung pangatlo naman nating track ay isang landfalling track. Posibleng yung movement ito generally northwestward pa rin, no? Pero posible itong maglandfall over extreme northern Luzon area towards the area of Hong Kong or mainland China. At sa pang-apat naman nating track, landfalling track rin ito. Possible landfall over the southern portion of Luzon patungo sa area naman ng Vietnam. So para sa buwan ng September, inasan pa rin natin yung pag-iral ng habagat. Kaya kung may bagyo tayo, kahit na mananatiling malayo ito sa ating bansa, especially kung yung track ng bagyo na ito ay kamukha itong pangalawang track, asahan natin yung posibleng paglakas na ating southwest monsoon. So maulang panahon na ating posibleng maranasan sa kanurang bahagi ng ating bansa sa case na ito. At para naman sa ating latest satellite images, huling namata nitong low pressure area na ating minomonitor kaninang madaling araw, sa layong 695 kilometers silangan ng Daet sa may Camarines Norte. So nananatiling maliit yung tsansa ng nasabing low pressure area na maging isang ganap na bagyo within the next 24 hours. Dahil sa pinagsamang epekto ng sama ng panahon na ito at ng southwest monsoon o yung habagat, makakaranas tayo ngayong araw ng makulimlim na panahon at mataas sa tsansa ng pag-ulan sa malaking bahagi ng central and southern Luzon, including Metro Manila, pati na rin dito sa buong Visayas. Samantala, sa rest of Luzon, dito sa northern Luzon, pati na rin sa buong Mindanao, ay inasahan natin ang mas maaliwalas na panahon, bahagi maulap hanggang sa maulap na papawirin at may tsansa pa rin ng mga localized thunderstorms. At ito naman yung ating heavy rainfall outlook sa mga susunod na araw. So ito yung ating weather advisory na in-issue kaninang alas 5 ng umaga. Dahil sa epekto ng low pressure area, saan pa rin natin yung 50 to 100 millimeters na pag-ulan na posibleng maranasan dito sa silangang bahagi ng Southern Luzon. So sa mga lalawigan ng Quezon at Camarines Provinces, asahan natin yung mga pag-ulan na dulot ng low pressure area. Dahil naman sa habagat, itong kanlurang bahagi ng Mimaropa at Western Visayas, makakaranas rin ng significant rainfall. So dito sa area ng Palawan, Occidental Mindoro at Antique, asahan natin yung 50 to 100 millimeters na pag-ulan. Pagsapit naman bukas, mababawasan na yung mga malalakas sa pag-ulan na dulot ng low pressure area dito sa eastern section ng Southern Luzon. Mababawasan na rin yung mga pag-ulan na dulot ng habagat sa areas ng Mimaropa at Western Visayas. So starting tomorrow, itong lalawigan na lamang na Occidental Mindoro ang posibleng makaranas ng 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan. Kaya sa mga nabagitang lugar, today until tomorrow, patuloy po tayong maging handa sa mga banta ng localized floodings, especially sa mga urbanized areas o yung mga low-lying areas at yung mga lugar na malapit sa mga ilog o dalampasigan. Posible rin yung mga landslide o yung mga pagguho ng lupa sa mga bulubunduking lugar at yung mga highly susceptible areas.
At ito yung ating magiging lagay ng ating panahon ngayong araw for Luzon. So dito sa area ng Metro Manila at malaking bahagi pa ng Luzon makakaranas sa makulimlim na panahon. So isa-isahin po natin dahil sa epekto ng low pressure area makakaranas tayo ng makulimlim na panahon at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dito sa area ng Bicol Region, sa lalawigan ng Quezon, sa mga lalawigan rin ng Bulacan at sa May Rizal. Samantala sa nalalabing bahagi ng Central Luzon, including Metro Manila, nalalabing bahagi ng Calabarzon at buong Mimaropa, makakaranas rin tayo ng makulimlim na panahon. Dulot naman yan ng southwest monsoon o yung hanging habagat. So makikita natin, silangang bahagi ng Luzon, makakaranas ng mga pag-ulan dulot ng low pressure area. Samantala itong western sections ng Luzon makakaranas ng mga pag-ulan na dulot ng habagat. Kaya patuloy po tayong maging handa at alerto sa mga flooding or landslides over these areas, lalong-lalo na kung continuous yung mga pag-ulan na ating mararanasan. Sa nalalabing bahagi naman ng Luzon, so for northern Luzon and the rest of central Luzon, or for most of northern Luzon, so Ilocos Region, Cordillera at Cagayan Valley ay fair weather ang ating inaasahan ngayong araw, bagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin at may tsansa pa rin ng mga biglaan at panandaliang pag-ulan na dulot ng thunderstorms. Sa areas ng Palawan, Visayas, pati na rin sa Mindanao, magpapatuloy nga yung mga pag-ulan na dulot ng habagat dito sa buong Palawan at buong Visayas. Samantala, sa nalalabing bahagi ng mga areas na ito, so sa buong Mindanao, ay generally fair rin ang ating inaasahang panahon. So, maaliwalas, simula umaga to tanghali, pero maghanda pa rin tayo sa mga pag-ulan na dulot ng thunderstorm, especially sa hapon hanggang sa gabi. So, mapapansin po natin, mababawasan yung mga pag-ulan na dulot ng habagat dito sa northern portion ng Mindanao. So, umiiral pa rin yung habagat over these areas dito sa Zamboanga Peninsula, northern Mindanao at Caraga, pero as compared to kahapon, mababawasan na yung mga sustained na mga pag-ulan. Pero maghanda pa rin tayo sa mga banta ng flooding or landslides. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Daniel James E. Villamil. Maraming salamat po, Daniel. Tandaan po, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo'y magpasalamat sa Diyos na may lala. Hataw Balita ngayon! Makakapanayam naman natin ngayong umaga ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard na si Captain Noemi Cayabyab upang alamin ang update sa isinasagawang search and retrieval sa Talek kaugnay sa kaso ng missing Sabongeros. Magandang umaga po, Captain Noemi Cayabyab. Magandang umaga po, Ma'am Annie, at sa lahat po nakikinig at sumusuporta po at sumusubaybay sa ating programa. Maraming salamat po for joining us this morning. Ang unang katanungan po namin, kumusta na ang kalagayan ng mga member po ng PCG Search and Retrieve Team para dito sa mga naghahanap na ang missing Sabongeros po? They're all perfectly well, Ma'am Annie po, and buo po ang suporta ng Philippine Coast Guard sa ilalim po ng pamumuno ng aming commandant kasi Admiral Gavan po, sa lalo na pagdating sa kabuuang kapakanan ng aming mga divers simula pa po day 0 hanggang sa kasalukuyan. So our topmost priority naman po, Ma'am Annie, is really to see the overall health of our divers to ensure that their fitness and readiness in every diving operation. Ma'am, ano yung mga challenges na kinakaharap ng ating mga PCG Search and Retrieve operations at paano pagtugon? The reason why I'm asking this, kasi mayroon po akong napanood na tila habang nandoon sila nag-search sa ilalim, parang napakaliit ng lights. Wala ba tayong lights na medyo widen yung range? Kasi parang nakita ko, parang, I do not know, parang flashlight lang. Kapag ganun kaliit yung ginagamit na ilaw, hindi siya masyadong wide yung range niya. Parang konti lang yung makikita mo nito. And anong time, ibig sabihin, gaano katagal habang sinisisi nito para magkaroon lang tayo ng information? Kasi parang nakikita natin, maraming nakikita rin po natin ng mga o nababasa na talagang parang buhay yung ginagawa ng ating mga member ng Philippine Coast Guard na involved dito sa retrieve operation po, Captain? Yes, Ma'am Annie. Actually, since day 0, ang nakita po natin challenges po talaga in every diving operation is yung characteristic po ng tubig. So since day 0,
nakita po natin na medyo maburak na po yung ilalim. So yan po ang nagiging challenge po, nagiging hadlang po sa ating mga divers po. And pangalawa, nakikita po is yung seismic activity or volcanic activity ng Taal. At nagkakaroon rin po ng pagbabago ng panahon o yung minsan ay bad weather condition pagdating sa hapon. Kaya nagkakaroon po ng medyo poor visibility sa ilalim po ng tubig. So ito po yung nakikita po namin challenges at panganib po sa mga divers po natin. And then pangalawa pong item is although syempre we're almost in 2 months na po ng diving operations, may mga pagkakataon rin po na nakakaramdam na po ng mga karaniwang sakit ang ating mga divers katulad po ng lagnat, ubo at sipon. So meron naman po tayong naka-assign ng mga doctors na nasa area at kung kinakailangan naman po, Ma'am Annie, ay gumagamit na rin po tayo ngayon ng telemedicine para sa mas mabilis na konsultasyon ng ating mga divers. May mga gamot na rin po tayo naka-ready sa lugar kaya lahat ng pangangailangan po ng ating mga divers ay natutugunan po natin. And then yung nabanggit po ninyo kanina about doon sa maliit na ilaw, dahil nga po sa poor visibility, no, medyo limited lang din po ang nakikita natin sa ilalim ng tubig. During our first weeks po, ginagamit po natin yung ating remotely operated vehicle. So malaking tulong po ito dahil mas malawak po at mas malinaw ang nakikita po niya sa ilalim po ng dawa. But then again, yun nga po, nabanggit niyo po kayo na ano yung mga challenges. Isa sa hamon po namin is really yung pagkakaroon po ng mga advanced or high-tech na mga gamit na katulad po ng ROV at iba pang specialized equipment. Kasi kung gagamit po tayo nito, ay mas matagal po ang magiging diving operations po natin. At usually po, ang ginagawa po natin dyan, pag binaba po natin ang ROV at dideploy po natin at meron po siya nakita na suspected objects sa ilalim po, and that's the time po na ibababa natin yung ating mga divers. But then again, as is limited po ang ating equipment, that also limits our divers po. So yun po ang ginagawa at mga challenges na kinakaharap po natin ngayon, Ma'am Annie. Okay, naintindihan po namin at panalangin namin na sana ligtas itong ating mga members ng retrieve team kasi hindi po biro yung ginagawa nila. Sabi nga ay buwis-buhay. Pero we want to ferret out the truth kung ano ang nasa likod po nitong issue ito. Kung mayroon mo, you made mention a while ago, Captain, yung may sakit, may mga sakit, immediately natutugunan naman ito. Sino yung pwedeng pumalit sa kanila? Naapektuhan ba yung operation? Let's say for example, 10 yung may sakit, 5 yung may sakit. Paano po nasa-substitute ito para hindi maapektuhan yung operation po? Yes, Ma'am Andy. As of now, we have enough divers in the area. So ang ginagawa natin to avoid the exhaustion as well sa ating mga divers, nagkakaroon po tayo ng sectioning. So ibig sabihin yan, Ma'am Annie, hindi lahat ng technical divers natin ay bumababa or dinideploy natin everyday. So halimbawa, nagkakaroon po tayo ng 2 to 3 sectioning or 2 to 3 teams everyday at yung ibang teams naman po ay nagpapahinga. So yun po ang ginagawa po natin to maintain yung pool of divers po natin sa area. Okay. At this point, ma'am, doon sa mga kamag-anak na mga divers na ito, na member ng retrieve team, ano po yung gusto niyong panawagan? At baka may mga reminders din kayo na gusto i-impart sa public. Please go ahead, Captain Noemi Cayabyab. Yes, sa kabila po ng mga kinakaharap na mga panganib, nabanggit nyo nga po kayo na Ma'am Annie na every time ang aming divers ay bumababa, ay talagang buhay po nila ang nakataya doon. So despite po ng mga risk and limitations po ng Philippine Coast Guard sa araw-araw na diving operations po natin sa Lawa ng Taal, makakaasa po ang ating mga kababayan, lalo na po ang pamilya ng mga biktima, na patuloy po na pagserbisyo ng Philippine Coast Guard at tutulong sa ating lead agency upang makapagbigay po ng hustisya at katotohanan. Again, ang aming panalangin na sana po ay maging ligtas itong ginagawang ito ng ating mga members ng Philippine Coast Guard. Ingatan nawa ng Diyos sa itong ginagawa nila. Makatulong para makakuha ng ebidensya at makakuha ng justice yung mga pamilya po. Maraming salamat, Captain Noemi Cayabyab, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Magandang umaga po. Keep safe. Thank you, Ma'am Annie, and God bless po. Inilala
naman ng Philippine Red Cross ang Members Church of God International o MCGI bilang isa sa kanilang matatag na kaagapay sa mahigit 15 taon ng pagtutulungan para sa Blood Donation Program. Si MJ Vasquez humahataw. Sa patuloy na adhikain ng Philippine Red Cross na makapagsalba ng mga buhay sa pamamagitan ng pagdodonate ng dugo, muling binigyang diin ng kagawaran ang mahalagang papel ng mga organisasyon na kaagapay sa kanilang misyon. Sa naganap na Philippine Red Cross 12th Chapter Biennial Assembly 2025 na idinao sa Butuan City, binigyang parangal ang mga partner organizations na naging matatag na kasangga ng Red Cross. Members Church of God International ang dating daan Butuan. Isa sa mga binigyan ng recognition ang Members Church of God International o MCGI dahil sa mahigit 15 taon nitong pagsuporta sa quarterly blood donation drive na nakatulong sa pagligtas ng maraming buhay. So, ang output na mo, daghan gid kay coming from the bloodlettings, especially bloodlettings sa MCGI and UNTV. So, you've been a partner, so grateful with UNTV na quarterly gid ga-donate. Even before, I'm a testament on how generous the members of MCGI or even katong ang dating daan sa una and UNTV. Nagpaabot naman ng taos-pusong pasasalamat sa Diyos ang Members Church of God International sa ipinagkaloob na pagkilala at sa pagiging kaisa ng Philippine Red Cross sa layuning makapagbigay ng pag-asa at buhay sa mga nangangailangan. Muli po tayong nagpapasalamat sa Diyos na nahayag ang kanyang kalooban sa pamamagitan po ng Member Church of God International sa pangunguna po ng ating Kuya Daniel Razon. At salamat sa Diyos sa kapatiran na laging katuwang at alam nila yung paggawa na yung pagdugtong ng buhay ay tayo po'y makapag-donate ng dugo. At dito po sa dako ng province ng Agusan del Norte, Butuan, ay awat tulong ay maging kaisa sa ganitong layunin na panukalan ng ating Kuya Daniel. Kasama ang MCGI, binigyang parangal din ng iba't ibang government agencies, non-government organizations at mga individual na kinilalang Gallonor blood donors bilang mga regular na suporta sa blood donation. Patuloy naman ang panawagan ng Philippine Red Cross sa publiko na ugaliing magboluntaryo sa pagdodonate ng dugo sapagkat ang isang bag ng dugo ay katumbas ng pagligtas ng buhay. MJ Vasquez, humahataw sa Balita Ngayon. Mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Hataw Balita Ngayon, pwede niyo po itong muling mapanood sa aming official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood niyo rin rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na po ang ibang video ng nag-iisang public service channel. Kaya tara na! Subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan. Mula po sa awit 1:6, sapagkat nalalaman ng Panginoon ang lakad ng mga matuwid, ngunit ang lakad ng masama ay mapapahamak. At yan po ang humahataw na balita ngayong umaga ng Lunes, ika-1 sa buwan ng Setyembre 2025. Meron pa 1 minuto, Adet. Okay. Just a thank you, Aljan. Maraming salamat, Marvin. Adet, maraming salamat. At yung mga kasama natin, si Justine, sino pa dyan? Si Joshua, si Jen, si Belinda, si Rodrigo, si Igat. Tama ba? Mga kasama namin sa IT, si Arian, si Roslyn, si Jeremy. Sino pa ba? Si Cardo, basta sa inyong lahat. Si Joy, ayan. And of course, si, basta, nakakalimutan ko na yung iba. Si Luel at saka si Ronald. Si George, si Bardalosa nandyan. George, thank you very much. Maraming salamat
Social Media Department. Wish happy anniversary BP Bong, BP Joseph, kasama na po si BP Noli, BP Cherry, and BP Ruth Soriano. And of course kay GMJ Eusebio. At Erlene Rason, good morning po. Ayan. Good morning po sa inyo. Wala nang oras ha? Wala na daw. Talaga, Adet, thank you very much. Sa ngalan ng lahat na bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio, La Verdad, 1350, at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Sa ngalan po ni amigo Sherwin Kulubong. Ako po si Annie Rentoy at dito sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Kalimutan pala natin si Marvin. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.